Oh, hi guys, welcome again to my channel. I'm Angelique Marie, and in this video I would like to share to you why did you choose to work abroad, or why I choose to work abroad. Kasi sobrang baba ng sahod, yun talaga ang number one priority natin yung pera natin. Pera, income. Kahit okay yung trabaho mo sa Pinas, kahit relax naman ang trabaho mo sa Pinas, pero meron pa rin sa isip mo na kulang. Kulang talaga yung sahod natin sa Pinas. Hindi talaga ganun hindi talaga ganun pwede mong lahat sustentuhin, hindi mo pwedeng lahat bilhin kung ang gusto mo. Pwede man siguro kung mag-uutang ka talaga, maglo-loan ka talaga. So, yun talaga ang nasa isip natin mga Pilipino. Kailangan din talaga natin lumuwas. O, kasi dito sa abroad, especially pag DH tayo, buo ang sahod natin. Buo ang sahod natin, walang kaltas. Unlike sa Pinas, ang sahod natin, may babayaran pa tayong mga obligasyon natin sa mga gobyerno. Siyempre, may utang pa tayo, ibang utang pa tayo. O di ba? Sobrang gipit talaga. While dito, malayo ka nga sa pamilya mo, pero mabibigyan mo sila ng maginhawang pamumuhay. Hindi naman sa magiging mayaman na kayo, hindi naman, pero buo ang sahod, walang kaltas. Pwede mong makikita mo talaga na ano yung sahod mo, kung ano yung kailangan mong babayaran. Makikita mo talaga, hindi sa Pinas na wala, sobra na lang nakukuha mo. Yun talaga ang number one natin nasa isip natin. Kailangan nating mag-abroad para kumita ng sapat. Pwede din travel. Para sa akin, ang travel importante din, hindi lang pera. Kasi pag sa Pinas, magka-travel lang tayo, jeepney lang or tricycle. O kung may motor ka naman, yun lang ang distance ng travel mo. While dito, sasakyan ka ng eroplano, international flight. Hindi ka pa ayaw mo pa ba nun? Hindi ka pa, wala pa hindi pa, ano pa yan? Kailangan mo na ngayon mag-ambisyon. Ngayon pa lang, ambisyon ka na. Mag-ambisyon ka na, wag lang yung puro, pwede na to, dito na lang ako magtanda. Dapat din may din tayo, may pangarap din tayo. Lumipad, sumakay ng eroplano. Tapos, ang importante din sa akin, bonus din para sa akin, yung lengguwahe nila dito. Na sa Pinas, kailangan pa natin mag-aral. Magbabayad pa tayo syempre magbabayad pa tayo ng kurso kung ano yung gusto mo. Hindi naman yung lahat ng kurso meron, o lahat ng lengguwahe sa eskwelahan meron. Dito, para sa akin, bonus na ang matutunan ko yung lengguwahe nila ng libre. Diba? Yun din. At syempre, friendship mo sa ibang, mabibuild din yung friendship mo sa ibang lahi. Di kagaya ko dito, iba-iba kami. Iba't iba na yung nakamingle ko. Iba't iba ng lahi. India, Bangladesh, iba't iba na. Dito kasama namin sa bahay, Indonesia. Syempre, matutunan ko din yung lengguwahe nila. Ilang lengguwahe na yung natutunan ko, diba? Ganun yun. Dapat din tayo i-explore din natin yung yung mga skills natin. Kailangan
Hindi lang yung isa lang, yung ito na lang, pwede na. Kailangan din lawakan pa natin yung pag-iisip natin para makatungtong tayo ng ibang bansa. Kaya ngayon parang magplano ka na, hindi din basta-basta. Kailangan din magplano ka. Pag-isipan mo talaga ng mabuti kung gusto mo or hindi. Kasi hindi din basta-basta. Siyempre, kasama mo yung magiging independent ka dito. Kung hindi ka sanay maging independent, siguro homesick talaga yung kalaban mo. Pag kaya mo naman, sa tingin mo, kaya mo naman mag-isa, mag-travel, at mamumuhay ng mag-isa. At kailangan natin talaga maging matapang. Yun lang. Dasal, syempre, sabay mo din ang dasal, pagdadasal. So, ano pa ba? Kaya kung ako sa'yo, magplano ka na, wag lang yung puro kontento. Okay? Mahirap din talaga maghanap ng trabaho dyan sa locally. Diba? Mahirap talaga, lalo na yung pandemic. Diba? Maraming nawalan ng trabaho. Siyempre, ako din yung apektado din yung workplace ko, napektado din. Kasi yung hindi na araw-araw yung trabaho, siyempre may may rules din tayo ng pandemic na hindi din pwedeng araw-araw lumabas. Ganun, or kada barangay, ganyan, hindi pwedeng araw-araw talaga pumunta ng lumabas talaga, syempre kasi pandemic. So yun ang isa din ang nagpatulak sa akin papunta dito ng abroad, o nagplano para umuwas na lang talaga. Kasi nga sobrang hirap sa Pinas. Syempre yung iba din mahirap din maghanap ng trabaho kasi doon sa lugar namin din, sa province din namin, hindi din basta-basta ma-apply ka ngayon, kukunin ka na talaga agad-agad. Hindi din. Siyempre, marami din nag-a-apply. Siyempre, pinaprioritize din nila kung may mga pamilya din sila. Diba? So, yun din talaga ang mahirap pag doon sa lugar natin, locally. Kaya, yun din ang napapaisip din tayo na lumuwas na lang. Kaya dapat ang gawan ng paraan ng mga gobyerno, sana gumawa ng paraan para hindi na talaga halos lahat na talaga ng Pilipino lumuluwas, diba? So, sana taasan ng yung sweldo sa Pinas. Taasan ng yung minimum na kayang lahat. Kasi ngayon, ang mahal na talaga yung mga bilihin. So, dapat yan ang una yung tignan. Hindi lang itaas yung bilihin, yung sahod. Ganun pa din. Doon sa amin, ang minimum, magkano lang. Yung bigas, tumataas na siguro sahod daily income ko sa Pinas. Kung i-convert ko kung pera sa bibili ako ng bigas, siguro mga 2 kilo lang. 2 kilo, 3 kilo, ganyan. Kasama pa yung ulam. Paano yung pamasahe ng mga bata? Paano yung pamasahe ko? Daily. Diba? Yung hirap talaga. Kaya, yun. Ito talaga yung plinano ko. At sana hanggang matapos, maging successful at makakatungtong pa ako ng ibang lugar. Sana. Kung OFW ka din, pwede ka din mag-share sa akin dito sa comment section kung ano yung mga experience mo, or kung ano yung napatulak sa'yo papuntang abroad. Pwede din yun, makakatulong din idea sa akin, di ba? So, kung hanggang dito na lang yung video ko, kung may question pa kayo, any question, just comment down below and share also your experience to me. Sana nakatulong yung video ko sa inyo kahit konti. Sana nakatulong po. So,
Thank you for watching. See you next time.